mainit ang panahon, mabenta ang soft drinks, iced tea at energy drinks. Pero ayon na rin sa doktor, hindi yan ang tamang pamatid-uhaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Evan Tarinque. Ngayong sobrang init ang panahon, ang hanap na marami, malamig at nakakaganang inumin. Kaya naman marami ang tumatakbo sa mga paborito nilang soft drinks at energy drinks para pampalamig at pandagdag energy. Tag-init na naman, kaya natural lang na ang mga Pinoy di makaiwas sa ice cold drinks para maibsan ang matinding uhaw. At para sa mga kababayan nating kayod kalabaw sa ilalim ng matinding araw, madalas ang energy drink ang kanilang kaalyado sa pagod. Ayon sa pag-aaral ng Packworks noong 2024, tumalo ng 83% ang sales ng isang energy drink, habang 76% naman ang itinaas ng isang iced tea brand. At para sa ilan na ating nakausap, ang mga inumin na ito ay hindi lang tunay na pampalamig, kundi pampatanggal din ng pagod. Matanggal siya ng pagod, tapos yung init medyo nababawasan yung pakiramdam mong mainit ang panahon. Nakaka-fresh yan. Lalamunan, na-refresh lang. Ngunit paalala ni Doc, sa panahon ng matinding init, tubig pa rin ang dapat na kaibigan. Ito ang mas healthy choice na inumin dahil walang halong asukal na nakakataas naman ng blood sugar. Kapag ka tubig kasi, wala nang ibang dinidissolve pa. Yung mga soft drinks, yung mga energy drinks, marami pang dinidissolve. Marami pang components na hindi din natin gusto. Pero sa mga hashtag soft drinks is life dyan, huwag mabahala. Hindi naman ito masama, basta alam ang limitasyon. Sabi ni Doc, pwede rin gawing mas malasa ang tubig sa pamamagitan ng paglalagay ng prutas para may lasa, pero healthy pa rin. Pwede din naman yung mga infused water. Halimbawa, yung tubig, lagyan nyo ng cucumber. Di naman natin maalis sa ating mga kababayan na gusto nila mas may lasa ng kaunti ang kanilang iniinom. Hindi masama ang pag-inom ng soft drinks, kape, o kung ano mang inumin na trip mo. Ang mahalaga, huwag kalimutan sundan ng tubig para iwas dehydration sa init ng panahon. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.